Part 107, Gretchen. Hello, Ashland listeners. Happy Tuesday. Panibagong araw na naman. Panibagong kabanata ng kwentong pag-ibig ni Gretchen at Demetrio. Tanong ko mga ka-Ashlon, naniniwala ba kayo na kapag may magandang nangyayari ay may nakatagong pait na nagbabantay? Sa mga nakarang kabanata, saksi tayo sa nakakakilig na eksena ni Gretchen at Demetrio. Pero mga ka-Ashlon, sabi nga nila, life is a wheel. Kung kailan abot langit ang saya ni Gretchen, tila hinihila siya ng multo ng nakaraan. Ano kaya ang mangyayari? Hindi ko na papatagalin pa. Simulan na natin. Nahigit niya ang kanyang paghinga kasabay ng pagpatak ng masaganang luha mula sa kanyang mga mata. Pinaghalong kaba at saya ang namamayani sa puso niya ng mga oras na yon. Kanina lang abala siya sa pamimili ng style ng gown sa wedding festival kahit na kunwa-kunwari lang, tapos ngayon makikita niya mismo sa Demetrio sa harapan niya na inaayos siyang magpakasal ulit. I want to have a formal wedding with you, wife. Let's get married again. Dagdag pa ni Demetrio. Mas lalo lang siyang napaiyak. Hindi naman siya ang klase ng babaeng iyakin pero hindi niya mapigilan ang sarili niya na maging emosyonal. Sa dami ng pinagdaanan niya, hindi niya aakalain na darating ang araw na yon kung saan yayayain siya ng lalaking mahal niya na magpakasal, kagaya ng nababasa niya sa nobela at nakikita niya sa telebisyon. I am waiting for your answer, wife? Ani Demetrio na makitang iyak lang ng iyak si Gretchen. Bago niya sinundo ang babae kanina, dumaan siya sa mansyon para kunin ang isang napakalagang bagay mula sa vault nila. It's the family heirloom ring at balak niyang ibigay kay Gretchen bilang patunay na ito lang ang nag-iisang Mrs. Yamamoto ng buhay niya. He wanted to marry her again not because he needs to, but because he wants to. Kahit hindi to interesado sa pera at karangyaan na meron siya, he still want to spoil her with his own little ways nang hindi dito mapapansin. Seryoso ba talaga to? Maya-maya pa ay tanong nito. Mahina siyang natawa at napailing. Of course, I'm serious about this. I'm serious about marrying you. I'm serious about you. Hilam pa rin sa luha ang mga mata ni Gretchen na tumatango. Yes, Demetrio. Let's get married again. Agad niyang sinuot ang singsing sa maganda nitong mga kamay. Napangiti siya ng gusto na makita kung gaano kaganda at kabagay ang singsing sa daliri nito. Para bang sinadya talaga yung ililok para lang kay Gretchen. Hindi na makontrol pa ni Gretchen ang mga luha na kusang pumapatak sa kanyang mga mata. Sobrang gara ng singsing na ibinigay ni Demetrio sa kanya. Kinakabahan siya na baka maiwala niya ang singsing na iyon. Matapos maisuot ni Demetrio ang singsing ay tumayo na ang lalaki mula sa pagkakaluhod sa harapan niya. Marahan itong hinawakan ng kanyang mukha at barahang pinahid ang mga luha sa kanyang pisngi. Stop crying, wife. You should smile tonight. Masuyo nitong sambit. Tumango siya at pilit na pinapakalma ang sarili niya. I'm sorry. Sobrang saya ko lang kasi. Kinabig siya ni Demetrio at ikinulong sa mga bisig nito. Naramdaman pa niya ang marahang paghalik nito sa tuktok ng kanyang ulo kasabay ng maingat itong paghagod sa kanyang buhok. Nang tumigil na siya sa pag-iyak, kumalas na si Demetrio sa pagkakayakap sa kanya pero hindi pa rin naman siya binibitawan ng lalaki. Unti-unti na rin tong napangiti na makitang kumalma na siya. Napatingin siyang muli sa kanyang engagement ring at sa hindi sinasadya, napasulyap din siya sa peking singsing na binili niya noong nakaraan na suot ni Demetrio. Dapat siguro itapon mo na yan. Nakakahiya na nagsusuot ka ng peke gayong sobrang yaman mo. Nakanguso niyang wika. Tiningnan ni Demetrio ang suot niyang singsing bago umiling. No way! This is our first wedding ring kaya hindi ko huhubarin to. Instead, I am planning to add another ring once we get married. Hindi na siya nagreklamo pa at hinayaan na ang lalaki. Mukhang hindi rin naman niya ito makukumbinse kahit anong gawin niya. I can't wait to see you walking down the aisle while I will be waiting at the altar. Anito habang marahang hinahaplos ang labi niya gamit ang hinlalaki nito. Tipid naman siyang napangiti. Di na rin siya makapaghintay na darating ang araw na yon. Iniisip pa lang niya. Sobra na ang kabang nararamdaman niya. Ako rin, hindi rin ako makapaghintay na darating ang araw na yon, Demetrio. Mula sa kanyang mga mata, buwaba ang tingin ni Demetrio sa kanyang labi. Ilang sandali pa, unti-unting bumaba ang mukha nito.
Napapikit naman siya habang hinihintay na lumapit ang labi nito sa labi niya. Iba ang halik na ginawad ni Demetrio sa kanya kumpara sa mga halik nito nung nakaraan. Ngayon ay puro ng emosyon at pag-iingat. Banayad na buwan, subalit naroon pa rin ang kasabikan at pagmamahal. Saksi ang dagat sa panibagong kabanata na haharapin niya kasama ng lalaking mahal niya. Napangiti si Gretchen na magising siya kinabukasan. Agad siyang napasulyap sa kanyang palasinsingan kung saan naroon ang kanyang engagement ring. Mukhang di yata siya magsasawa sa kakatingin sa kanyang singsing. "Good morning," bati ni Demetrio sa kanya. "Morning," aniya at akmang babangon na pero hindi siya nito hinayaan at niyakap pa siya na mahigpit. "Let's skip from work today. We just got engaged. Dapat magbabakasyon tayo." Mahina siyang natawa bago pinalo ang braso nito. "Tumigil ka, may recording ako ngayon." Nagpakawala na isang malalim na buntong hininga si Demetrio at napanguso pa. "Then, let's take a shower together to conserve water." Nagtitipid na pala ang isang Demetrio Colin Yamoto ngayon. "Natuto ako sa iyo eh, mapanukso nitong wika." Malakas siyang tumawa. "Tumigil ka, para-paraan ka lang eh." Aniya at tinulak na ito papalayo. Natatawa na ring bumangon si Demetrio at kahit paanong pigil niya, sumabay pa rin to sa kanya sa loob ng shower. Matapos nilang mag-agahan, nauna nang umalis si Demetrio dahil may meeting pa itong hahabulin. At dahil may sarili na siyang sasakyan, yun ang ginamit niya papuntang Isolde Pictures. Naging abala siya buong araw nang magsimula na ang taping ng pelikula at recording. Nang tumapak siya sa loob ng studio ay binuhos niya ang kanyang buong kakayahan para mapaganda ang kanyang performance. Napahanga ng lubos ang director at production sa performance na ipinakita ni Gretchen. Saktong-sakto ang boses nito sa karakter ng pelikula. Ilan lang ang kagaya ni Gretchen na may ganitong klaseng talento at kakayahan sa dubbing industry. Sumapit ang hapon kung saan isang itim na sedan ang huminto sa harapan ng Isolde Pictures. Sandali pang nanatili sa loob ng sasakyan si Demetrio habang pinagmamasdan ang building ng mga Isolde. Suot ng itim na sunglasses, cap at face mask, lumabas siya ng kanyang sasakyan. Sinadya niya ring magdamit lang ng simple para hindi siya masyadong halata. Matapos makalampas sa reception area, nilinga ni Demetrio ang tingin sa paligid hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang dubbing studio. Agad siyang nagtungo sa naturang direksyon na may 2 tao siyang nakasalubong. Sobrang ganda ng pagkakadubbing ng ipapalabas na pelikula ngayon. "Sinabi mo pa, ang ganda ng boses niya tapos ang ganda-ganda pa. Sobrang swak siya sa pelikula. Mukhang magiging successful itong project ni Mr. Isolde." Sandaling tinitigan ni Demetrio ang dalawa hanggang sa makalampas sa mga to sa gawin niya. Akmang maglalakad na siya na makarinig siya ng isang pamilyar na boses sa loob ng recording studio. Mula sa glass panel, kita niya ang kanyang asawa sa loob ng recording studio. Hindi niya mapigilang matulala habang nanonood sa babae. Pakiramdam niya nakakahipnotismo ang boses na meron ito. Sobrang galing talaga ng asawa niya at ang swerte-swerte niya dahil siya ang pinakasalan nito. "Are you here to spy on our secrets?" Napalingon si Demetrio sa pinanggalingan ng boses. Bahagya pa tong natawa habang nagsasalita na nakadagdag sa kanyang pagkairita. Hindi niya nakita ang mukha nito kahapon dahil may kalayuan to sa kanya at nakatalikod pa. Pagkatapos mag-imbestiga ni Jomar, nalaman niyang si Arman Isolde pala ang kasama ng asawa niya. Anak ito ni Sebastian Isolde at ang kasalukuyang may hawak na Isolde Pictures. Nagkita na sila noon pero hindi sila malapit dahil wala naman silang masyadong interaksyon sa isa't isa. Nakapamulsang humarap si Demetrio sa lalaki at nakipagsukatan pa ng titig dito. "Why? Are you afraid that I might unravel the secrets you're talking about?" Mapanghamon niyang sambit. Bahagya namang natigilan si Arman. Kilala si Colin na may bad temper pero hindi niya lubos akalain na ganito kainit ang una nilang tagpo. Katatapos lang ni Gretchen sa kanyang script kaya't lumabas na siya ng recording studio. Pagkabukas niya ng pinto ang nakangiting mukha ni Sir Arman ang unang bumungad sa kanya. "Tapos ka na?" Tipid siyang ngumiti bago tumango. "Opo, Sir Arman. Maganda ang performance mo. Kung may libre kang oras, aanyayahan sana kita sa isang dinner." Akbang tatanggi si Gretchen nang bigla na lang sumingit ang isang pamilyar na boses. "She's not free?" Marahas siyang napalingon sa lalaking kasama ni Sir Arman.
Dahil nasa lalaki ang kanyang atensyon, hindi niya napansin ang kasama nito na walang iba kundi ang asawa niya. Nangunot naman ang noon ni Arman na napalingon kay Colin. Mr. Yamoto, I normally invite my employees to dinner to applaud them for their great performance. What does Gretchen have to do with you? I am here to take my woman home, Isolde. That's why she's not free for the dinner you're talking about. Matapos sabihin ng mga katagang yon, hinawakan ni Demetrio ang kamay ni Gretchen at tinila pa ang babae palapit dito. Di naman alam ni Gretchen kung matatawa ba siya o hindi. She did not expect Demetrio to be so possessive towards her kahit na wala namang mali siya sa pagitan nilang dalawa ni Sir Arman. Natigilan din si Arman sa inasta ni Colin pero maya-maya lang mahina siyang natawa. Hindi niya inaasahan na may namamagitan pala kay Gretchen at sa lalaki. Gayunpaman mukhang mali ang pagkakaintindi ni Colin sa mga sinabi niya. Tumikhim si Arman bago maling nagsalita. Don't get me wrong, Colin. Inaanyayahan ko lang siya ng dinner dahil bala ko siyang dalhin sa villa ng mga Okomori. Bahagya namang kumalma si Colin nang marinig ang apelidong binanggit niya. Is it related to Grandma Hermania? Tanong pa nito. Agad namang tumango si Arman. Yup. Nalilito namang napatitig si Gretchen kay Arman. Nang makita ng lalaki ang reaksyon niya ay ibinaling nito sa kanyang atensyon nito. You saved my father's life at Okomori Villa at magandang impression sa'yo na matandang Okomori. It happened that their family had to clean up the warehouse recently at maraming batch ng mga antiques at cultural relics ang naroon. Balak niyang ibenta at i-donate ang mga yon sa pangalan ni Helena Isolde Okomori. Ano naman po ang kinalaman noon sa akin, Sir Arman? Nalilitong tanong ni Gretchen. Huminga na malalim si Arman bago maling nagsalita. Nakita ko ang interes mo sa mga antigong bagay no nasa Antique Street tayo kahapon. Nais ko sana kausapin mo si Grandma Hermania para pasiglahin siya kahit papaano. Naging malungkutin na siya magmula ng funeral ni Helena. Nakita ko rin no nakaraan na mabilis mong nakuha ang loob ng ginang. Sabi ni Daddy, fan mo raw si Grandma. Nagbabaka sakali lang ako nasisigla siya ulit kapag nakita ka. Pinagmasdan ni Arman ang reaksyon ni Gretchen. Nang dito magsalita, napatikim siya. Before I forgot, I know this is outside of work kaya naman babayaran kita ng extra. Nag-aalangan niyang dagdag. Nang marinig ni Gretchen ang tungkol kay Grandma Hermania, agad niyang naalala kung gaano kabait sa kanya matandang babae. Magaan ang loob niya dito at mukhang ganon din naman to sa kanya. At sa kaisipang maagang namatay ang apo nito, siguro buwabawi ang matanda sa pamamagitan ng magandang gawain. At napagtanto niyang nais lang tumulong ni Sir Arman sa ginang. Unti-unti sumilay ang isang tipid ng ngiti sa labi ni Gretchen bago siya nagsalita. Hindi niyo na po ako kailangan na bayaran, Sir Arman. Weekend naman po bukas kaya po pwede na po tayong dumiretso doon pagkatapos po ng trabaho. Nakahinga na maluwag si Arman sa naging sagot ni Gretchen. Thank you so much, Gretchen. You're welcome po. Paano? Mauna na po kami. Paalam ni Gretchen sa kanya at tuluyan ng nilisan ng building kasama si Colin. Hinatid tanaw naman ni Arman ang dalawa habang naglalakad to papunta sa sasakyan ni Colin. Hinimas pa niya ang kanyang dibdib kasabay ng unti-unting paghupa ng kaba sa puso niya. Baka kapag nagtagal pa silang mag-usap ni Gretchen ay sakali na siya ng kasama nito. Huminga na malalim si Arman. Ang mahalaga, napapayag niya si Gretchen. Bahala na kung magagalit si Colin. Para kay Grandma Hermania naman ang ginagawa niya. Malapit din naman to sa ginang kahit sigurado siyang maiintindihan siya nito. Pero hindi pa rin nawala ang pagkasorpresa niya sa pagdating ni Colin sa kumpanya niya para personal na sunduin si Gretchen. At sa klase ng tingin nito sa kanya, kulang na lang patayin siya ng lalaki. Pero kapag kay Gretchen to nakatingin, masuyo iyon at puno ng pagmamahal. The way he quickly changes his expression within a second is breathtaking. Habang naglalakad silang dalawa ni Demetrio palabas, napansin ni Gretchen ang makulimlim na ekspresyon sa mukha ng lalaki. Napanguso siya bago tinusok ang pisngi ng asawa niya. Agad namang lumingon sa kanya si Demetrio at bago pa man to makapagsalita, inunahan na niya ang lalaki. Diba sinabi ko na sa'yo na ayokong nakasimangot ka? You should smile often, Demetrio. Baka isipin ng iba ayaw mo akong sunduin kaya nakabusangot ka? Huminga na malalim si Demetrio bago ngumiti pero di man lang yon umabot sa mata ng lalaki. Para tuloy na uwi sang iwi ang ginawa nito. Demetrio, tawag pansin niya dito.
Mariing napapikit sa Demetrio at hinilot pa ng lalaki ang noo nito bago nagsalita. Stay away from that man, Gretchen. Sandali siyang natigilan pero maya-maya pa ay natawa na. Are you really jealous of Sir Arman? Bakas ng frustration sa mukha ni Demetrio nang tumingin sa kanya. Yes, I am so jealous whenever you talk and smile to him. Gusto kitang ipagdamot sa kanya at sa lahat ng lalaking may gusto at magkakagusto sa'yo. Naiinis ako. Walang gatol nitong wika. Pigil ni Gretchen ang ngiti sa kanyang labi habang pinagmamasdan niya ang asawa niya. Life is full of different things and her husband is just human kaya hindi imposibleng makaramdam to ng selos. Pakiramdam niya tuloy ang ganda-ganda niya. Inigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay ni Demetrio at matamis ng umiti sa lalaki. Mainit ang mga palad nito na nagbibigay ng kapayapaan sa loob niya. Sabalit ilang sandali pa napansin niya parang may nakatingin sa kanila. Nangunot ang kanyang noo at nilinga ang tingin sa paligid, subalit wala naman siyang nakitang kakaiba. Napansin din ni Demetrio ang reaksyon niya kaya't nag-aalala tong tumitig sa kanya. What's wrong? Napakurap-kurap siya? Guni-guni niya lang kaya ang nararamdaman niya? Sa bagay, halos puro action scenes ang binabasa niyang script nitong mga nakarang araw. Mukhang pati sa totoong buhay ay nadadala niya ang emosyon ng karakter na gagampanan niya. Kaya siguro kung ano-ano na lang ang naiisip niya. Idagdag mo pa ang pagod na nararamdaman niya. Marahan siyang umiling bago muling initian ng lalaki. Wala naman, halika na. Inalalayan siya ni Demetrio papasok sa sasakyan. Nang makauwi sila ng apartment ay magkatulong silang dalawa na naghanda ng hapunan nila. Panay din ang kwentuhan at tuksuhan nilang dalawa na para bang komportable na talaga sila sa isa't isa. Yon ang unang beses na naramdaman niya na sobrang saya ng tahanan kung saan siya naroon. Pero sa kabila ng sayang nararamdaman niya, naroon ang kaunting takot na baka isang iglap, bigla na lang magbagong lahat. Masyado naging smooth ang pagsasama nila ni Demetrio. Hindi niya tuloy maiwasang isipin na may kapalit ang kasiyahang tinatamasa niya ngayon. Kinabukasan, nauna siyang gumising kay Demetrio. Hindi niya na inistorbo pa ang lalaki, lalo na't late na itong natulog kagabi gawa ng may tinatapos pa itong dokumento. Lumabas siya ng silid para magluto ng pancakes. Kagabi pa lang naisipan niya na yon ang gusto niyang kainin. Subalit nanlumo siya na makitang wala na pala siyang pancake flour. Napatingin siya sa orasan. Maaga pa naman, kaya napagpasya niyang lumabas na lang muna at magpunta sa convenience store na malapit lang sa apartment complex. Habang naglalakad siya, muli na naman niyang naramdaman na parang may nakasunod sa kanya. Lumingon siya sa pinanggalingan niya, subalit wala siyang nakikitang kakaiba kagaya kahapon. Pero nang akmang magpapatuloy siya sa paglalakad, isang bulto ang biglang nalang sumulpot sa harapan niya. Sira-sira ng damit nito at hinarangan talaga ang daraanan niya. Palihim niyang pinrotektahan ang kanyang tiyan sa pamamagitan ng kanyang kamay, tsaka umatras ng 2 hakbang. Sino ka? Anong kailangan mo? Kinakabahan niyang tanong. Nag-angat ng tingin ang babae sabay hubad sa cap at face mask nitong suot. Bumungad sa kanya ang mukha nitong hilam sa luha. Gretchen, ako to. Hindi mo ba ako nakikilala? Nalaki ang mga mata ni Gretchen na mapagtanto niya kung sinong nasa harapan niya. Hindi niya lubos akalain ang kanyang mama Teresa pala ang humarang sa kanya. Ilang linggo pa lang naman magmula nang huli silang magkita ng kanyang ina kaya hindi niya inaasahang makikita ang ginang sa ganitong sitwasyon. Magulo ang buhok nito at mukhang ilang araw nang hindi naliligo. Madumi at sira ang damit nito na para bang sa lansangan lang natulog. Kung hindi pa niya to nakilala, aakalain niya isang pulubi ang kaharap niya. Sinipat naman ng tingin ni Teresa si Gretchen at nakitang napaka-blooming nito. Mukhang mas lalo pa nga itong gumanda kesa nang huli silang nagkita. Kalabisan mang sabihin pero tila nagniningning si Gretchen ngayon. Anong nangyari sa inyo? Nalilitong tanong ni Gretchen at pilit na itinatago ang pagdududa na unti-unting umuusbong sa puso niya. Napayuko naman si Teresa at ilang sandaling umiiyak bago tumingin kay Gretchen. Kasi, naalala mo ba nung huli tayong nagkita? Nagkautang ako sa tiyahin mo at hindi matapos-tapos ni Teresa ang sasabihin niya sana. Dahil ang balak naman niya talaga noon kunin ang bahay ni Gretchen pero nabaliktad nito ang sitwasyon at siya ang napahiya sa madla. Ngayon, sinisingil siya ng tiyahin ni Gretchen sa perang nautang niya pero wala siyang ibang mapagkukuhanan ng pera.
Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Gretchen, pero hindi man lamang yon umaabot sa mata ng babae. Busy ako, Mrs. Miranda. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Malamig niyang turan. Kailangan niya nang makabalik sa apartment bago pa man magising si Demetrio dahil baka mag-alala ito. Isa pa, may trabaho pa siya at hindi siya po pwedeng malate dahil nakakahiya sa boss niya. Nang makitang aalis na si Gretchen, mabilis na hinawakan ni Teresa ang braso ng babae at pinigilan ito. Idinemanda ako ng tiyahin mo dahil hindi ako nakapagbayad ng utang. Puno ng hinagpis ang mga mata ni Teresa habang nagsasalita ito. Sa isipan niya, sarkastiko na siyang natawa. Di naman sila malapit sa isa't isa sa una pa lang. Interesado lang ang mga to sa kanya dahil sa perang maaari nitong makuha at pinagtulungan siya ng mga itong idiin. Kung di pa siya naghanda ng mga ebidensya laban sa mga ito, hindi siya sigurado kung saan na siya pupulutin sa ngayon. Huminga na malalim si Gretchen bago napailing. At bakit bigla na lang kayo nagkaganito? Hindi ba takot naman sa iyong mga yon? Sila ang pinabura ng korte, Gretchen. Sinabihan nila ako na ibalik ko ang pera pero wala naman akong ganun kalaking halaga. Nag-apply din ang tiyahin mo ng compulsory execution at ibinebenta niya ang bago kong bahay. Wala akong pera, Gretchen, at wala na ako mapupuntahan pa. Dagdag pa nito. Hindi ba't may bahay naman kayo sa probinsya? Hindi naniniwala si Gretchen sa mga sinasabi ng kanyang ina. Doon naman to sa probinsya nila ipinanganak kaya't paanong wala na itong mapupuntahan. Matigas sa ekspresyon sa mukha ni Gretchen na para bang pinapaabot ito sa kanya na kahit ano pa man ang sabihin niya, hindi nito maniniwala pa sa kanya dahilan para mas lalo pa siyang mapaiyak. Bumalik ako doon, Gretchen, pero lagi akong inaaway at binubugbog ng tatay mo sa tuwing nalalasing siya. Tingnan mo kung mabuti. Siya ang may kagagawan sa lahat ng to. Tinupi ni Teresa ang mahabang manggas ng suot niyang damit at ipinakita kay Gretchen ang kanyang mga sugat at pasa. Nagsisisi na ako, Gretchen. Hindi kita dapat tinrato ng ganun. Patawarin mo na ako. Pinagsisisihan ko ng lahat. Lumapit siya kay Gretchen at akmang hahawakan niya ang kamay ng babae, subalit mabilis tong umiwas. Habang tinitingnan ni Gretchen ang kanyang ina ngayon, di niya maiwasang isipin ang mga pinagdaanan niya noon sa mga kamay nito. Alam niya ang pakiramdam na walang mauuwian. Alam niya kung gaano kahirap kapag wala kang mapupuntahan. Sobrang bata pa niya noon pero napilitan siyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Pakiramdam niya binalot na ng yelo ang puso niya para sa ginang. Wala siyang nagawa noon dahil ito ang kanyang ina. Tiniis niya ang lahat tapos ngayon sasabihin ito, nagsisisi na ito? Nasaan bang ginang nung nangangailangan siya ng kalinga at pagmamahal ng isang ina? Wala. Kaya hindi na siya nito maluloko pa. Huli na ang lahat. Nakalimutan mo na ba? Pinutulan nating parehong ugnayan natin sa isa't isa? Nanginginig naman sa takot si Teresa. Kung hindi niya makukumbinse si Gretchen ngayon, kailangan niyang bumalik sa probinsya at iyon ang ayaw niyang mangyari. Makinig ka sa akin, Gretchen. Alam ko mali ako noon. Sobrang dami kong pagkakamali at deserve ko ang nangyari sa akin. Pero nanay mo ko. Kahit anong mangyari, magkadugo tayo. Kahit galit ka sa akin, hindi mo ako po pwedeng basta na lang baliwalain. Kung hindi mo ako tutulungan, ano na lang ang mangyayari sa akin? Umiiyak nitong sambit. At sa hindi inaasahan sa unang pagkakataon, nakita niya kung paanong lumuhod isang mapagmataas na Teresa Miranda sa harapan niya. Hays, nakakabigat ng puso mga ka-Ashlon. Nakita natin na isang mapagmataas na ina na si Teresa na ngayon wala nang masasandalan, kaya nagmamakaawa na kay Gretchen na dati kinalimutan at minaltrato niya. Ayon kay Gretchen, binalot na ng yelo ang puso niya. Pero sino nga ba tayo para humusga? Mahirap naman ngang ibigay ang kapatawaran sa taong wala doon nung kailangan mo ng kalinga. Pero sa kabilang banda, kahit anong putol ng ugnayan, nananatili ang katotohanan na magkadugo sila. Para sa inyo mga ka-listeners, kung kayong nasa kalagayan ni Gretchen, tutulungan niyo pa ba ang iyong inang matapos lahat ng pasakit na idinulot nito? O paninindigan niyo ang pagputol ng inyong ugnayan para sa sarili ninyong katahimikan? I-comment niyo ang inyong mga saloobin dahil gustong gusto naming basahin ang inyong mga opinyon. Abangan natin sa susunod na kabanata kung papayagan ba ni Demetrio na muling guluhin ng pamilya Miranda ang binuo nilang katahimikan ni Gretchen. At huwag niyo ring kalilimutan ang pangakong pagpunta ni Gretchen sa villa ng mga Okamori kasama si Sir Arman. Mukhang mas lalong umiinit ang tensyon at selos ni Mr. Yamoto. Muli,
Ako ang inyong narrator, Miss Sandra, nag-iiwan ng katagang, ang tunay na pagpapatawad ay hindi para sa taong nakasakit, kundi para sa sarili nating kapayapaan. Huwag po kayong aalis, ilang oras lang at muli tayong magbabalik. I love you all.